Stay safe, Q-citizens! Muling nagpaalala ang lokal na pamahalaan na mag-ingat at ugaliing magsuot ng face mask dahil sa tumataas na kaso ng COVID-19 sa lungsod. Batay sa datos ng Quezon City Epidemiology and Surveillance Unit, tumaas ng 57.9% ang average positivity rate sa lungsod kumpara noong nakaraang linggo. More awards for QC! Panalo ng Excellence in Digital Transformation Award at Excellence in Driving Digital Impact Award ang pamahalang lungsod sa ginanap na GCash Digital Excellence Awards 2023. Wagi din ng lokal na pamahalaan sa Presidential Commission for the Urban Poor dahil sa mga inklusibong programa ng QC para sa urban poor sector. Congratulations Quezon City Business Permit and Licensing Department Head Marge Santos na pinarangalan ng Honesty, Integrity and Public Accountability Award mula sa Office of the Ombudsman sa naganap na sikhay laban sa korupsyon. National winner ang ating sangguniang panlunsod sa ilalim ng Highly Urbanized Cities category sa ginanap na 2023 Local Legislative Award. Personal na tinanggap ng QC Council ang parangal sa pangunguna ni Vice Mayor Gian Soto at Majority Floor Leader Doray de la Armente. Kinilala ng lokal na pamahalaan ng mga modelong Q-citizens overseas Filipino workers at kanilang pamilya sa ginanap na First Ka-QC Waging Pamilya OFW Award ng Public Employment Service Office. Bida ang mga natatanging Q-Citizen Volunteers sa ginanap na Local Outstanding Volunteers Award 2023 na pinangunahan ng Barangay and Community Relations Department. Isang pagbati din sa tatlong Q-Citizen athletes na nagkamit ng gintong medalya sa Men's Dulyan category sa ginanap na 16th World Wushu Championships sa Fort Worth, Texas. Wagi ang Team QC sa 2023 Seal of Good Local Governance. Ito ang pinakamataas na pagkilala ng DILG sa lokal na pamahalaan. QC is a proud city. Dumalo si Mayor Joy Belmonte sa Human Rights and Sustainable Development Conference sa Paris, France na inorganisa ng French Development Agency kung saan tinalakay kung paano mas mapapaunlad ang pagrespeto at proteksyon sa karapatang pantao. Iprinisinta ng French company na Poma Group sa alkalde ang panukalang Metro Manila Cable Car na ang konsepto ay batay sa kanilang pakikipag-ugnayan sa DOTR. Tinitignan ng cable car bilang tugon sa matinding trapiko sa bansa. Mas pinagtibay na city-to-city collaboration para sa smart city development ang naging paksa sa pagbisita ng 11 delegado ng Kaohsiung City Government sa Quezon City Hall. Ibinahagi ni Quezon City Administrator Michael Alemurong ang best practices ng lokal na pamahalaan pagdating sa e-governance para sa mas mabilis at tapat na serbisyo sa Q-citizens sa sikhay laban sa korupsyon 2023 ng Office of the Ombudsman. Maagang pamasko ang hatid ng pamahalang lungsod sa 3,415 daycare children at kanilang guardians sa pangunguna ng Social Services Development Department. Pinangunahan ng QC government sa pakikipagtulungan ng Imagine Law ang calorie labeling policy sa mga restaurant at iba-ibang kainan sa lungsod. Isa ang QC sa 13 policy accelerator sa buong mundo. Sinimulan na ng lokal na pamahalaan ng Vendor Business School Training of Facilitator katuwang ang CGIAR Resilient Initiative. Layon ng VBS na mabigyan ng dagdag na kaalaman sa entrepreneurship, financing at food safety ang mga vendor sa QC. Nakipagpulong ang lokal na pamahalaan sa Break Free from Plastic para sa Zero Waste Quezon City Hall. Isa itong global movement na may layuning wakasan ang paggamit ng single-use plastic sa buong mundo. Highlight sa 4th quarter meeting ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Council ang maagap na responde sa mga nagdaang bagyo, aksidente, emergency situations at mga sakuna sa lungsod.